Marami ang nalulungkot ngayon sa kasalukuyang kalagayan ni Dr. Willie Ong matapos niyang ipaalam sa publiko na ilang linggo na siyang naka-confine sa ospital dahil sa sakit na cancer. Dagdag pa ni Doc Willie, isang agresibo at mapanganib na sarcoma cancer ang dumapo sa kanya. Maging ang doktor abroad ay hirap pa rin lunasan ito dahil kakaunti pa lang ang pag-aaral sa naturang rare form of cancer, ani Doc Willie. Maring nakuha raw ito ni Doc Willie sa sobrang stress lalo na noong natalo siya noong eleksyon 2022 at dumagdag pa ang masasakit na salita ng mga bashers na masyado niyang dinibdib. Marami pa rin ang nagdarasal na malampasan ng doktor ang pagsubok na ito sa kanyang buhay at muling manumbalik ang kanyang dating lakas. Samantala nagbigay naman ng opinyon si Christy Fermin sa kasalukuyang pinagdaraanan ni Doc Willie Ong. Unahin na po natin yung matinding simpatya na ibinibigay natin ngayon kay Dr. Willie Ong na may pinagdadaanan po. Matindi po talaga ang kanyang prosesong kinapapalooban dahil siya po ay mayroong sarcoma cancer. Ayon na mismo po kay Dr. Willie Ong, ito ang pinakamahirap na pagalingin o lunasan na uri ng cancer, Romel. Oo, napaka-rare daw nito, napakadalang kaya yung medisina nito hindi pa masyadong nakakatuklas para sa sakit na ito. Pero nakakalungkot lang na yun, di ba? Tingnan mo ang buhay, ang doktor na ang may sakit na dati-dating siya ang nagpapayo sa ating lahat. Naging natin siya, tinutukan natin siya sa pinakamahabang panahon dahil gusto nating matuto at makaalam ng mga impormasyon tungkol sa ating mga sakit at sa ating kalusugan. Pero totoong nakakabigla na yun po palang hinihingan natin ng payo, yun po palang inaasahan natin na maglalatag sa atin ng mga bagay-bagay para ang ating sakit ay gumaling, ay siya naman po ang may matinding pinagdadaanan ngayon. Napansin ko yan, Romele, dahil kay Chris Aquino, dati-dati kapag kami post si Chris, tinututukan ko si Dr. Willie Ong at ang iba pang doktor, tinitilad nila kasi yung sakit na inilalabas din naman ni Chris sa kanyang social media account, di ba? Pero mahabang panahon na si Dr. Willie Ong, wala siyang ganun. Tataka ko bakit kaya. Tapos there are times na ang nangyayari parang paulit-ulit na lang, di ba? Paulit-ulit. Kung pala siya na mismo ang may pinagdadaan ng sakit, grabe, no? Kaya nga po. At ang nakita mo, Nay, no, pinalalakas niya rin talaga lahat ng may mga karamdaman na dinaranas ngayon. Sabay-sabay po tayong gagaling. Yes. Ang ano ko lang, Romela, no, doon sa mga una niyang panayam na ipinalabas, si Dr. Liza, ang kanyang wife, ang nagpalabas, na August 29 pa raw yun. Ang sabi niya, huwag kayong magbabasa ng mga negative comments, ng mga bashing, dahil siguradong yan ang magbibigay sa inyo ng sakit na cancer. Malinaw yan. Dito pa ulit-ulit, gas-gas na yung aking linya, huwag tayong magpapatalo sa stress, huwag tayong magbabasa ng mga negatibong komento dahil totoo naman, mga anak-anakan kong doktora nagsasabi, ang stress pinagmumula na lahat ng sakit yan. Diba? Ito na nga. Ito, ayan. O hanggang ngayon, dinaramdam niya yung nangyari nung siya ay kumandidato bilang katambal ni Mayor Isko Moreno sa pagka-Vice President. Ano ang sabi niya? Binash niyo ako ng binash. Ako na nga lang itong tangi nagmamalasakit sa inyo pero binababoy niyo pa ako. Yun. Masyado siyang nasaktan. Naapektuhan siya ng labis na sa mga narinig niya at nabasa niya na parang kasi buong-buo yung loob niya magsilbi sa bayan na walang halong Lagi siyang nagme-medical mission at saka kapag sumulat ka sa kanya o kaya ay nagparating ka ng mensahe, tinutugon niya yun. Ganon siya ka-active. Oo, talagang tumutulong siya sa meron at sa wala. Yun ang totoo doon. Kaya ikinasasama ng loob niya ngayon talaga yung ang daming Pilipinong namamatay na lang dahil wala silang pampagamot. Wala silang alam na paraan kung paano silang gagaling. Eto naman alam natin na yung mga sinasabi niya ngayon ay totoo naman. Pero sana hiling natin na yung mga nalalabi pang oras, siya na nga nagsasabi na anytime handa na siya. Yung mga nalalaping panahon pa ni Dr. Willie Ong, ituon na lamang niya at i-concentrate
sa kanyang sakit para siya ay gumaling. Huwag na niyang intindihin pa yung mga politikong kurap, di ba? Mga politikong kurap na alam naman natin na yan talaga ang malaking issue dito sa ating bayan ngayon. Sana wag na lang niya munang panghimasukan yung issue na yon. Sana diretso na lang sa kanyang kalusugan, di ba? Gano'n na lang sana. At saka yung mga panalangin, di ba, nanay, sabi niya nga, di ba? At saka matapang na siya ngayon, sabi niya nga, di ba? Ito na ang matapang na Dr. Willie Ong. Lalaban na at magsasalita. Ano na, nasaan na ang matapang at ang naduwag ka ngayon. Hindi ako matapang, hindi ako naduwag. Ito na ang tunay na Willie Ong na nagsasalita ngayon para sa inyo. Ayokong mamatay na basta ang headline lang, Dr. Willie Ong died, ganon. Gusto niyang mag-iwan ng legasiya at malasakit at pagmamahal. I want to be true to my supporters and to the Filipino people as a whole, sabi niya. Diba nakakalungkot talaga. Sabi ni Juris Dr. Channel, sinusubaybayan namin si Dr. Willie Ong dahil sa mga informative niyang medical tips. Dasal namin na gumaling si Doc at patuloy na kumapit sa Panginoon. Ma-share ko lang po, Nay. Sana mabasa ko ng tama itong binanggit niyang pangalan. Ma-share ko lang po, Nay. Ang unang santo na dumalaw sa panaginip ko ay si Saint Giuseppe Moscati, isang Italian doctor. 3 na ang inilapit ko sa kanya noong 2021. Yung una, nag-undergo ng stem cell transplant. At yung pangalawa ay triple bypass heart surgery. Sa awa ng Diyos, parehong naging matagumpay ang mga operasyon. Ako naman ang pangatlong pinagaling niya. Kaya naniniwala ako na walang imposible sa dasal at sa tulong ng mga santo. Yun ang ano ni Juris Dr. Channel. Maraming salamat, Juris. At sabi ni Marichu, Firmacion Espiritu, nakakalungkot po na yung dating nagpapayo sa atin para sa ating kalusugan ay siyang tinamaan ng malubhang sakit. At nakakamangha po na yung mga taong hindi makapagpagamot na gaya sa ginagawa sa ating kalusugan. At nakakamangha po na yung mga taong hindi makapagpagamot na gaya ng ginagawa sa kanya, ang iniisip niya. Totoo yan, yung malasakit pa rin sa ating mga kababayan ang nasa isip niya ngayon. Sa totoo lang, ganun po niya kamahal ang ating mga kababayan, ang lahat. Sabi rin ni Tita Nene, Ulanday, nakakasimpatya at nakakalungkot naman ang naging karamdaman ni Dr. Willie Ong. Ipagdasal na lang natin ang kanyang kagalingan at naway bigyan ng himala ng ating Panginoon. At sabi ni Lulu Malig, ang sabi niya, magandang hapon po, nakakalungkot naman po ang kay Doc Willie Ong. Napanood ko po ang video niya. Nakakaawa po siya. Oo, lalo na si Lulu Malig may mga alam. Sila wating-wating, alam nila yan. Dahil sila nasa linya din silang medical, di ba? Alam nila yan. Honest po si Doc Willie sa mga followers niya. Ayaw niyan lokohin. Saludo po ako sa inyo, Doc Willie. God is good. God will heal you. Wala pong imposible basta sa power of prayers. Totoo yan. Boyce Karagay, maraming salamat. Sabi ni Direk Franny Zamora, masyado siyang na-frustrate. Napakalungkot niya. Totoo to, Direk Franny Zamora, yung pagkabigo. Ramdam na ramdam ko sa kanya yon. Pagkabigo, isang taong nangangarap ng isang magandang bukas para sa ating sambayanan. Frustration yan frustration yan. Kaya nakakalungkot, grabe talaga. Sana po lahat tayo ay manalangin para sa kagalingan ni Dr. Willie Ong, kahit pa sinasabi niya na hindi na niya malunok. Kanina tubig, yun ang panood kong video. Kasi esophagus nga niya ay kalahati na ang naapektuhan nung 16 cm mass na natagpuan sa kanya, na nakatago nasa harapan ng kanya, sa likuran ng kanyang, hindi ko na alam yung mga termino, no? Pero ang damay, puso, esophagus, spinal. Hindi ko alam kung saan ang posisyon. May ipit factor. At ang lasa daw po ng mga pagkain ngayon para sa kanya ay metal. Di ba? Nakakalungkot. Hay. Ilang araw kong niluha ang revelasyon ni Dr. Willie sa tinawag niyang very rare na uri ng cancer na dinadala niya. Ang laki ng ibinagsak ng katawan niya.
eye-opener na din sa atin para ingatang ma-stress. Panalangin ko na gumaling siya kahit ang doktor niya mismo ang nagsabi na humingi ng milagro para sa paggaling niya. Tama, Tita Julie, para sa tapos parang meron siyang sinabi na, please pray for me, kaya ganito, kay ganyan, at kay Jesus Christ. Nandun, huling huling hiling ito ng isang tao na medyo pinapanawan ng pag-asa, pero naninindigan at naniniwala na sa ngalan ng Panginoon ay gagaling siya. Yun. Yes. Yun. Napakalungkot po na nangyari at balita kay Dr. Willie. Ito po ay isang patunay na walang sinisino ang cancer. Kay doktor pa siya. Totoo po, ako po ay cancer survivor din. Wala pong imposible sa dasal. Dan Clavesillas, tama ka, totoo. Walang imposible sa Panginoon. Yun ang katotohanan dyan. Okay? Pakiwating-wating, nakakalungkot ang balita kay Dr. Willie Ong. Ang sarcoma cancer ay isa rin na sa pinakamasakit sa lahat ng cancer. Praying for his steadfast healing and urgent recovery. May God ease your pain and suffering. Sabi ni Wating-Wating. Maraming salamat, Wating-Wating. At sabi ni Lara May, may pangalawang beses ko pa lang po naririnig ang sarcoma at nanginginig pa rin po ang katawan ko. Nung tinawaan po nito ang ate ko, ipinaliwanag din po sa amin ng mga doktor na wala po itong cure at lumalabas lang daw po ito sa last stage na ng Big C. Ika nga, naka-blueprint na ang buhay natin at ang mga mangyayari ay dahilan na lang. Laban lang po. Oo, totoo yan. Lara May Abrigo, lahat ng mga dahilan kapag tayo pumanaw ay dahilan na lamang. Pero ito ay nakatakda na. Sa pagkapanganak pa lamang po natin, mga kapatid, meron na pong ruta ang ating buhay. Kung hanggang kailan tayo mabubuhay at kailan tayo magpapaalam. Yun ang totoo doon. Yun ang totoo. Naka-blueprint na yan. Pero totoo. Ang findings pala, the mass blocked his esophagus, inferior vena cava vein, and his heart's right atrium. Yan mismo yun, Boise Karagay. Tama ka. Ay, nako. Nakakalungkot yung mga ganitong balita. Ano ba yan? Oo. Florendo, John Morondos, Louis Tolentino, nararamdaman ko kayo. Maraming salamat. Thank you. Anong sinasabi mo, Romel? Ang mahalaga pa niyan, di ba, sa gitna ng kanyang paghihirap na dinarasakit, ina-update niya pa lahat kung paano, yung gamutan, di ba? Talagang concern pa rin siya sa mga taong may katulad niyang may karamdaman na cancer, na talagang fight lang daw, laban lang talaga kung gusto mo pang mabuhay. Pareho ang salita nila ng Chris Aquino, di ba? Walang urungan, bawal ang umurong, talagang laban lang. At saka yung negative thoughts, paulit-ulit po, sirang plaka na po ako sa kapibilin. Dahil ang mga anak-anakan ko pong doktor ay napaka-definido ng kanilang sinasabi. Bawal ang stress, negative thoughts, negative emotions. Huwag nyo lang pong basahin. Kasi kapag nabasa ninyo, may reaction tayong ibinibigay. Ako nga, di ba, sabi ko nga siya, napakapalad ko na wala akong social media account. Pero hindi pa rin mapalad dahil kahit paano, meron pa rin mga dumarating. Pero wag po nating iindahin. Negatibong emosyon, negatibong thoughts, ika nga po natin, dyan po nag-uugatan lahat. Nakapagpapahina po yan ng ating katawan, ng ating kalusugan, ng ating immune system sa totoo lang.